Mama, kinuha ng madungis na yan ang panty mo. Hala, tatay daw pala natin yan. Eh bakit siya magpapanty? Jump Tales presents Clerk Montepalco and Marimar Castro. Inspiring Love Story. Narrated by Miss J.A. and written by Aga. Nasaan ang panty niya? Umalingaw-ngaw ang malakas sa sigaw sa buong Montepalco Mansion. Nagkakagulo mga kasambahay habang pilit pinipigilan ng mga bodyguard ang kanilang amo. 3 buwan ang nagpapagaling sa silid matapos maaksidente sa motorsiklo at magising matapos ang 1 buwan na sa koma. Sir Clerk, kumalma po kayo. Wika ni Aling Zenaida, mayordoma sa mansyon. Pumasok na rin maging ang doktor nito. Pakawalan niyo ako! Sino ba kayo? Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ng 2 bodyguard. Kailangan ko mahanap ang panty niya. Pagagalitan niya ako kung hindi ko siya mahanapan ng panty. Napatingin sa isa't isa ang mga kasambahay. Kailangan ko mahanap ang panty ng bebe ko. Nasta kasi ang alaala ni Clerk sa pag-aaway nila nang nirereglang si Marimar, ang nag-iisang babaeng naaalala niya. Palagi iyon ang laman ng kanyang isipan sa nakalipas na 3 buwan. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Clerk. Parang muling bumalik sa isip. Ang hindi niya alam ay 7 taon nang nakakalipas. Nakaupo si Marimar sa kama habang nakabusangot at nakapamewang. Oversized toothpick na kumakalikot sa bibig ko sa iba pa. Wala na nga ako maisuot. Napakamot sa ulo ang binata. Paano mong mawawala? Kanina lang kumpleto pa ang suot mo. Mas lalo siyang sinama ng tingin ni Marimar at hinampas ng unan sa mukha. Ikaw kasi, hindi mo nilabhan. Alam mong nireregla ako eh. Kung hindi lang ako dinatnan kagabi, tiyak, nagtitinga na naman yung oversized toothpick mo sa ikalawang bibig ko sa ibaba. Napasingap si Clerk. Never ka na makakaisa sa akin kung hindi mo hahanapin ang panty ko. Ha? Ako pa sisisihin mo? Eh, panty mo yun, bebe. Hindi ko naman alam na yun lang pala yung natitira mong panty. Mas lalong namula mukha ni Marimar. Minsan talaga'y hindi siya sanay sa kalandian ng nobyo. Hindi mo talaga alam? Ikaw nagtago nung isa at inaasar mo ko. Di ka talaga. Natawa si Clerk. Ang cute mo kasi kapag galit eh. Agad siyang hinampas si Marimar ng unan. Lumabas ka nga rito kung ayaw mong hiwalayan kita. Isip bata ka. Malago na nga yung buhok ng oversized toothpick mo, pero nagpapabibi ka pa sa akin. Excuse me, manipis lang ang buhok ni toothpick no, kulay golden pa. Tumawa na malakas si Clerk habang iniiwas ang sarili. Sige na, bibilang kita ng bago, kahit tong pa yan. Ayoko ng bago, gusto ko yung luma. Favorite ko yun eh, komportable ako dun. Huminto sa pagtawa si Clerk. Okay, hahanapin ko na yung suoin mong panty. 300 pa naman yata yun. Ano naman kung 300? Natawa na malakas si Clerk. Hintayin mo ko, hanapin ko yung paborito mong bulaklaking panty. Hanapin mo yun kung hindi iiwanan kita, hindi na kita babalikan. Bumalik sa realidad si Clerk nang marinig niyang pagpipigil ng tawa ng mga tauhan. May tama yata talagang ulo ni Sir. Nang magising, wala na siyang maalala. Ang negosyo, ang pamilya niya, ni kahit ang sarili niyang pangalan. Basta Clerk Montepalco ang tawag sa kanya. Malakas na umiyak si Clerk. Marimar, nasan ka na? Hahanapin kong panty mo. Wag mo akong iiwan, natatakot ako. Sir, bakla naman yata kayo. Nagpapanty po kayo? Tanong na isa niyang tauhan. Siniko ito ni Aling Zenaida. Tumigil nga kayo ha. Oras na malaman ni Madam Cassandra na inaasar niyo si Sir. Matatanggal kayo sa trabaho. Sawi na matanda. Sino ba kasi yung Marimar? Dapat ay nandito siya. Tiyak matutulungan niya si Sir Clerk na makarecover. Suggestion pa ng isa pang bodyguard. Ay dati niyang nobya. Naghiwalay sila dahil ng babae raw si Sir Clerk. Ang isip niya ngayon ay isang 7 taong gulang na tanging si Marimar lang naaalala. Kaya nga pinapahanap na ito ng ina ni Sir Clerk. Ani Aling Zenaida. Nakikiusap ako.
Halos mamalat ang boses si Clerk. Ibalik niyo sa akin ang panty niya. Iiwan niya ako dahil wala ang panty niya. Tapos inaaway niyo ako rito. Sir Clerk, wala kaming alam na panty. Ani Aling Zenaida. Hindi mo ako naiintindihan, matandang bakulaw. Dinuro niya si Aling Zenaida. Kapag hindi kayo nakita, iiwan niya ako. Natahimik ang lahat. Kahit ang doktor niyang si Dr. Ramos ay napabuntong hininga. Ito yung sinasabi kong fragmented memory. May mga bagay na naalala ang pasyente pero walang konteksto kung bakit pero ang behavior niya, 17 taong gulang lang. Pinakalma nila si Sir Clerk pero nang maggabi ay sa hindi inaasahang pangyayari. Nakatakas ito dahil parang ninja na lumabas ng mansyon. Iisa lang ang naman ng isip. Hanapin si Marimar at ang panty nitong bulaklakin. Makalipas ang halos 3 linggo, sa tahimik na eskanita ng Santa Monica, may kambal na walang kapagurang naghahabulan. Kuya Ding, sandali! Hinihingal na ako! Sigaw ng 7 taong gulang na si Dang habang hawak ang paborito niyang Barbie doll. Hindi mo ako maabutan! Mataba ka kasi! At napakaarte ng takbo mo! Ganting sigaw ni Ding bago biglang napatigil. May isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Magulo ang buhok at marumi ang damit. Halatang ilan linggo nang hindi naliligo. May mga gasgas pa sa mukha at braso nito habang walang emosyon na nakatitig sa kawalan. Kuya? Mahinang tawag ni Dang. Mukhang gutom siya. Lumapit si Ding ngunit nanatiling alerto. Mr. Pulube, okay ka lang? Dahan-dahan tumingin ang lalaki sa kanila. Litong-lito ang mga mata nito. Ako, paus niyang bulong. Sino ako? Nagkatinginan ng kambal. Hindi mo alam ang pangalan mo? Ano ka, baby? Kahit 3 years old po nababanggitan nila yung pangalan nila eh. Marahang umiling ang lalaki. Wala akong maalala. Nagkatinginan ng kambal. Biglang ngumiti si Dang. Yung ngiting alam ni Ding na may binabalak na namang kalokohan. Kuya? Ayoko. Pagagalitan tayo ni Mama. Saad ni Ding habang nakakunutan noo sa kapatid na babae. Tupakas na nga tayo kay Aling Cora para lang makapaglaro habang nasa trabaho si Mama. Hindi pa nga ako nagsasalita! Sigaw ni Dang. Kilala na kita, Dang. Yang utak mo may ubo. At alam mo namang masungit ang nobyo ni Mama, di ba? Siloso, magagalit yun kapag may ibang lalaki sa bahay. Ani Ding. Hinawakan ni Dang ang braso ng kuya niya. Iuwi natin siya. Hindi naman niya lalandiin si Mama eh. Tsaka hindi papatalo si Mama sa pulubi. Ano? Halos mapatalon si Ding. Baliw ka ba? Magagalit si Mama. Isang pulubi ang iuuwi natin. Pero kawawa naman siya. Sabi ni Mama na kailangan natin tumulong sa nangangailangan. Nakangusong sabi ni Dang. Tignan mo, wala siyang pamilya. Ang baho pa niya. Parang sinigang na paborito nating kainin. Maasim. Tahimik lang si Clerk habang nakatingin sa kanila na parang batang naliligaw. Kailangan niya rin ng Mama kasi mukhang special child siya. Dagdag pa ni Dang. Napailing si Ding. Ang kailangan niya, mga tanod. Yun, matutulungan siyang hanapin ang pamilya niya. Kuya naman. Pangungulit ni Dang. Kapag nalaman ni Mama, papaluin tayo ng tsinelas. Tura ni Ding. Natawa si Dang. Mabait naman si Mama eh. Oo, kapag tulog. Pero parang machine gun ang bibig ni Mama kapag nagagalit. Uwi ka ni Ding. Hindi na nakatiis si Dang. Lumapit siya kay Clerk at hinawakan ng kamay nito. Tara na, Pulubi. Bibihisan ka ni Dang. Napakurap ang lalaki. Pulubi? Oo, hanggat hindi mo naalala ang pangalan mo, Pulubi muna. Tapos kapag gusto mo, ako nang magpapangalan sa'yo. Ako kasi gusto kong maging fashion designer gaya ni Mama, kaya bibihisan kita. Ani Dang. Fashion designer?
Sales lady si Mama, hindi fashion designer. Nakakunot ang sagot ni Ding. At ano siya? Aso? Ano namang ipapangalan mo sa kanya? Pulgoso. Sagot ni Dang. Natawang kambal kaya hindi nagtagal ay nagulat sila nang nakitawa rin si Clerk. Hala, tignan mo kuya oh. Nagustuhan niya yung pangalang Pulgoso. Masaya siya. Masayang ani Dang. Tumango lang si Clerk na hindi naiintindihan ang sinasabi ng mga bata dahil napakagulo ng isip niya at ilang araw na siyang hindi kumakain. Nagnanakaw lang siya sa mga tindahan na madadaanan. Ang hindi alam ni Clerk ay malayo na palang napuntahan niya sa kakahanap ng sew-in na panty ni Marimar. Napabuntong hininga si Ding. Paliliguan lang natin siya, Danga. Tapos ibabalik natin siya dito sa palengke. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na binuksan ng kambal ang pinto ng kanilang maliit na apartment. Shh! Bulong ni Ding. Kapag narinig tayo ni Aling Cora, isusubong tayo kay Mama na tumakas tayo. Ani Dang. Agad nilang isiniksik si Clerk papasok. Sige, maligo ka muna. Hindi sumagot si Clerk. Tinulak na lamang siya ng kambal papunta sa banyo. Marunong ka naman sigurong maligo, di ba? Tanong ni Ding pero umiling si Clerk. Napahawak sa noon niya si Ding at siyang nagpaligo kay Clerk samantalang naghahanap ng damit si Dang. Makalipas ang halos 30 minuto, lumabas sila Clerk. Malinis ng mukha at basang-basang buhok. Ang pogi mo pala, Pulgoso. Nga pala, wala palang kasyang damit sa'yo kasi wala kaming papa eh. At isa pa, hindi naman dito natutulog ang nobyo ni Mama. Maliit naman ang damit ni Kuya Ding. Problemadong sabi ni Dang, pero nalipat ang tingin nila sa sampayan kung saan naroon ang paboritong duster ng kanilang ina. Hinabalot yun ni Dang at inabot kay Clerk. Ito na munang gamitin mo. Kunwari, natuli ka, Pulgoso. Duster kasi ang suot ni Kuya nang pinatuli siya. Tumatawang sa Dang. Tinulungan naman ni Ding si Clerk. Ilang minuto pa, lumabas si Clerk sa banyo. Suot ang kulay rosas na duster ni Marimar na halos sakto sa laki niya. Tahimik siyang nakatayo at nagtanong. Maganda ba? Napahagalpak ng tawang kambal. Pulgoso! Halos gumulong si Dang sa kakatawa. Parang tiyahin ka na nag-aalipusta ng pamangkin nila at para kang landlady na nang aaway kay Mama kasi dilid ang upa namin. Mas maganda ka pa kay Aling Cora. Dagdag ni Ding habang nakahawak sa tiyan sa kakatawa. Hindi pa roon nagtapos ang kalokohan ng kambal. May kinuha si Dang sa mesa. Isang mumurahing makeup kit ng kanilang ina. Kuya, lagyan natin siya. Pinahira nila ng pulang lipstick si Clerk. Nilagyan ng makapal na kilay. May pink pang blush sa magkabilang pisngi. Pagkatapos, iniharap nila siya sa salamin. Tahimik na tintigan ni Clerk ang sarili. Ang ganda ko. Tuluyang napahiga sa sahigang kambal sa kakatawa, pero biglang natigilan si Clerk. Dahan-dahan siya lumingon sa sampayan sa loob ng maliit na bahay. Nakasampay doon ang iba't ibang bulaklaking sew-in. Nanlaki ang mga mata niya. Panty. Parang batang nakakita ng paborito niya laruan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa sampayan. Hoy! Sigaw ni Ding. Hinablot ni Clerk ang bulaklaking panty at mahigpit itong niyakap sa dibdib. Akin to! Ito yun! Napakurap ang kambal. Anong ginagawa mo? Hindi yan sa'yo! Ani Dang. Bitawan mong panty ng mama ko! Sigaw ni Ding. Mabilis na tumalon si Ding at inago ang panty mula kay Clerk. Panty yan ng mama namin! No, it's mine! Halos maiyak na sigaw ni Clerk habang pilit na inaabot yon. Kailangan ko to! Hindi mo pwedeng kunin yan! Singhal ni Ding. Kay mama ko yan! Bastos ka! Magagalit ang nobyo ni mama! Kapitan yun! Nag-agawan si Ding at Clerk. Huwag mo sirain! Ibalik mo ba din ang mama ko? Sigaw ni Ding. Sa akin to! Kay mama yan! Sigaw pa ni Ding.
Eksakto namang bumukas ang pinto. Pagod na pumasok si Marimar, dalang grocery bag mula sa trabaho. Ngunit natigilan siya sa eksenang bumungad. Ang anak niyan si Ding ay nakikipaghilahan sa isang matangkad na lalaking nakasuot pa rin ng kulay rosas niyang duster na may makapal na lipstick at ang pinag-aagawan nila ay ang paborito niyang bulaklaking soen. Dahan-dahang kumunot ang noo ni Marimar. Anong nangyayari? Sabay-sabay na palingon ang tatlo sa kanya. Mama? Napalunok si Dan. Itinuro ni Ding ang lalaki. Mama, kinuha ng madungis na yan ang panty mo! Tila tumigil ang mundo ni Marimar nang makilala ang lalaking parang batang nakikipag-agawan sa anak niyang lalaki. Clerk? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanginig ang mga kamay ni Marimar at unti-unting nabitawan ng grocery bag. Nagkalat sa sahig ang mga gulay at delata, ngunit wala siyang pakialam. Anong ginagawa mo rito? Sinunod ko ng kahilingan mong huwag kang guluhin, clerk. Bakit ka nandito? Hindi siya makapaniwala. 7 taon. 7 taon niyang pinilit kalimutan ang lalaking sumira sa puso niya. Ngayon, nasa harapan niya ito. Tinitigan siya ni clerk, unti-unti itong ngumiti. Bebe ko. Parang may kumurot sa puso ni Marimar. Bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na lumapit si clerk. Mahigpit siya niyakap nito at mabilis na hinalikan sa labi. Bebe, sorry. Natagalan ako hanapin ang panty mo. Tuluyang nanlaki ang mga mata ni Nading at Dang. Anong bebe? Bulong ni Dang. Hindi naman pato ang mama namin. At saka, bakla ka po ba? Bakit gusto mo yung panty ni mama? Hindi pinansin ni clerk si Dang, samantalang hindi makagalaw si Marimar. Huwag mo yakapin ang mama namin. Magagalit si Tito Joben. Wika ni Ding. Pakiramdam ni Marimar ay bumalik ang lahat ng sakit na pilit niyang ibinaon sa limot. Ito ang lalaking nangakong pakakasalan siya. Hindi nito alam na may inilihim siyang 2 anak. Marahan niyang itinulak palayo si clerk. Anong ginagawa mo rito? Pinipigilan niyang pangingilid ng luha. Napakurap si clerk. Ngumiti ito na parang batang nakakita ng sariling ina. Ikaw si Marimar. Ikaw ang bebe ko. Anong bebe mong mama namin? Pulubi ka lang na pinaliguan namin tapos nanakawin mo pang panty ni mama. Hindi lang yon, tinawag mo pa siyang bebe mo? Sabog ka ba? May boyfriend na si mama. Galit na galit na sabi ni Dang. Boyfriend? Ako yung boyfriend niya. Natigilan ng kambal, samantalang nagtataka si Marimar. Pulube? Opo, madungay siya sa palengke kanina na hindi niya kilala yung sarili niya. Sumbong naman ni Dang. Pulube? Hindi kilala ang sarili? Litong-lito siya at muling tumingin kay clerk. Clerk, ayos ka lang ba? Isa na naman ba tong laro? Napayuko si clerk. Wala akong maalala. Hinawakan nito ang ulo. Ikaw lang. Ikaw lang naalala ko. Tapos, itinaas niya ang bulaklaking panty na mahigpit pa rin ang hawak. Ito, hinanap ko para sa'yo para hindi mo ko iwan. Tahimik ang buong bahay. Maging ang kambal ay hindi na makapagsalita. Nagkatinginan si Nading at Dang. Sabay silang napalingon sa kanilang ina. Mama, mahinang tanong ni Ding. Paano niya alam ang pangalan mo? Hindi na napigilan ni clerk ang sarili. Bigla siyang napahikbi na parang batang nawawala. Bebe, inaway ako ng mga unanong yan. Pinagtatangunan pang itsura ko. Sa isang iglap, muli nitong niyakap si Marimar na mahigpit. Ang tagal kitang hinanap. Gutom na ako, bebe. Akala ko iniwan mo na ako. Napatakip ng bibig si Marimar habang unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang walang naalala si clerk. Clerk, mas lalo siyang niyakap ng lalaki. Wag mo na akong iwan ah. Ayoko na kung ano-ano yung tinutusok nila sa akin.
Kinukulong ako ng matandang bakulo sa malaking kulungan. Tapos inaaway pa ako ng mga unanong yan. Palayasin mo sila. Anong palayasin? Bahay namin to, no? Kung may dapat palayasin, ikaw yon. Sigaw ni Ding. Bebe, natatakot ako. Hindi ko alam kung sino ako eh. Ikaw lang yung naalala ko. Napayakap si Clerk sa bewang ni Marimar na parang isang batang naghahanap ng ligtas na masasandalan. Hinahanap kita araw-araw. Sinabi ko sa mga nagkulong sa akin na hahanapin ko ang bebe ko. Pati yung bulaklaking panty mo. Napapikit si Marimar. Kahit gusto niyang itulak ang dating nobyo, hindi niya magawa. Dahil ramdam niyang hindi ito nagsisinungaling. Mama, mahinang tawag ni Dang. Bakit umiiyak si Pulgoso? Kung ano-anong sinasabi niya? Pulgoso? Bakit tinatawag niyo siyang Pulgoso? Kasi sa pinapanood natin noon, yung aso ni Marimar. Namumulang sagot ni Dang. Samantalang marahang itinaas si Clerk ang ulo at tumingin kay Marimar. Namumula mga mata nito sa kakaiyak. Bebe, nakita na kita. Pwede na ba akong matulog? Huwag mo lang akong paalisin. Natatakot ako mawala ka ulit eh. Tuluyang napaluha si Marimar. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking 7 taon niyang kinamuhian, na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang siya na lang ang taong natitira sa mundo nito. Pagkasabi ni Clerk ng mga salitang yon, ay tila naubos ang natitira nitong lakas. Unti-unti itong napapikit habang nakayakap pa rin sa bewang ni Marimar. Bebe, wag mo kong iwan. Mahina nitong bulong. Bago pa makasagot si Marimar, ay tuluyan ang bumigay ang katawan nito. Clerk, gulat niyang sambit at mabilis itong inalalayan. Buti na lang ay nakalapit agad si Nading at Dang. Mama, hala, pati na ba si Pulgoso? Natatarantang tanong ni Dang. Marahang hinawakan ni Marimar ang noo ni Clerk. Napaso siya sa init ito. May lagnat siya. Hindi na siya nagdalawang isip. Ding anak, tulungan mo ko. Magkasama nila itong inakay papunta sa lumang sofa. Halos hindi nila ito mabuhat dahil sa laki ng pangangatawan nito. Hindi pa nga ito nagkasya sa sofa dahil sa laki ni Clerk. Mahimbing ito kung titignan. Parang batang ilang gabing hindi nakatulog ng maayos. Maya-maya ay narinig nila ang mahinang paghilik nito. Kahit natutulog, mahigpit pa rin itong hawak ang bulaklaking soen. Ano ba talaga nangyari? Saan niyo siya nakita? Nagkatinginan ng kambal at saka nagkuwento. Akala namin kasi special child lang siya, Mama. Inosenteng sabi ni Dan. Kaya inuwi namin siya rito para paliguan at bihisan. Sabi ko nga kay Dang, dali na lang sa barangay pero ayaw niya. Naaawa daw siya, Mama. Dagdag ni Ding. Sandaling natahimik ang buong bahay. Magagalit ba si Tito Joven kasi may ibang lalaki tayong pinapasok dito sa bahay? Ayaw na nga sa amin ng nobyo mo, aawayin ka pa niya kasi seloso siya. Hindi po ba? Tanong ni Dan. Umiwas ang tingin si Marimar. Hindi kasi niya sinabi sa mga anak na hiniwalayan na niya si Joven dahil hindi talaga nito kayang mahalin ng mga anak niya. Ayaw niya ng ganon dahil kayamanan niyang kambal. Hindi niya ito ipagpapalit sa kung sino pa man. Napabuntong hininga si Marimar. Ay, sa susunod, huwag kayong basta-basta kumukuha ng kung sino sa kalsada, ha? Sabi mo po kapag may nangangailangan, tumulong. Sa batida. Napangiti si Marimar kahit nanlalabo mga mata niya sa luha. Oo, anak. Pero ang pagtulong, dapat may pag-iingat din. Hindi lahat ng mabait ang itsura'y ligtas. At hindi lahat ng mukhang kawaway walang masamang balak. Kaya sa susunod, tumawag muna kayo sa akin o sa mga nakatatanda bago magpasok ng hindi natin kilala sa bahay, ha? Naintindihan ba ninyo? Sabay na tumungo si Nading at Dan. Opo, Mama. Mahinang sagot ng kambal. Ngumiti si Marimar at hinaplos ang buhok ng dalawa. Pero proud pa rin ako sa inyo. Hindi niyo pinabayaan ng taong nangangailangan. Tandaan niyo, ang mabuting puso ay napakagandang katangian, basta't laging sinasamahan ng tamang pag-iisip. Nagkatinginan ng kambal at sabay na niyakap ang kanilang ina. Mahal ka namin, Mama. Sabay nilang wika. At mahal na mahal ko rin kayo.
Mula sa sofa ay biglang umungol si Clerk habang yakap pa rin ang bulaklaking panty. Bebe, wag mo kong iwan. Napalingon silang tatlo dito. Napabuntong hininga si Marimar. Ano ba nangyari sa'yo, Clerk? Naputo lang isip niya nang magsalita si Ding. Mama, kilala mo talaga siya? Hindi agad nakasagot si Marimar. Tumango na lamang siya. Huwag muna kayo maingay. Tumango ang dalawa. Babantayan namin siya, Mama. I-report mo na po siya sa barangay at kay Tito Joben. Saad ni Ding at sinubukang agawin ang panty na hawak ni Clerk pero hinigpitan lang nito ang pagkakahawak doon. Kinuha ni Marimar ang cellphone niya. Makalipas ng ilang minuto, ay dumating ito sakay ng motorsiklo. Marimar, nagtatakang tawag dito. Sabi mo emergency, makikipagbalikan ka pa sa akin? Umiling si Marimar. Joven, hindi. Hindi to tungkol sa natapos sa ating relasyon. Kung ganun, ano? Tanong ni Joven. Pasensya na sa abala. Binuksan niyang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Joven nang makita ang lalaking natutulog sa sofa habang nakasuot ng pulang duster at makapal na lipstick at blush. Sandali. Napakamot ito sa ulo. Anong nangyayari rito? Sino to? Pinalitan mo na ako? Napabuntong hininga si Marimar. Huwag ka na magtanong. Lumapit si Joven kay Clerk. May amnesia raw iyang nakita ng mga anak ko sa palengke. Totoo? Tanong ni Joven. Tumango si Marimar habang tahimik ang kambal. Wala raw siyang maalala. Kung ganon, dapat ipalam natin sa pulis. Wala naman kaming natatanggap sa barangay na anumang kaso ng missing person eh. Pamilyar lang ang mukha niya pero hindi ko siya kilala. Ani Joven. Tulungan mo ko, Joven. Oo naman. Hindi na nagtanong pa si Joven. Hindi mo ba siya pwedeng kunin sa barangay at kayo yung mag-alaga? Hindi ko sigurado kung pwede namin gawin yun. Sa ngayon ay pansamantalang mananatili muna siya rito dahil ang mga anak mo nakakita sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. I-report ko agad doon sa mga pulis. Babalitaan kita. Anito. Pagkalis si Joven ay bumalik si Marimar sa loob. Mahimbing pa ring natutulog si Clerk. Samantala, lumapit ang kambal kay Marimar. Umupo ang dalawa sa harapan niya. Mama, tawag ni Ding sa ina. Bakit? Sino ba talaga si Pulgoso? Tanong ni Dang. Napabuntong hininga si Marimar. Mama, seryosong sabi ni Ding. Pakisagot ng maayos. Napakurap si Marimar. May relasyon ba kayo ni Pulgoso? Tanong ni Dang. Napasinghap si Marimar. Bakit bebe ang tawag niya sa'yo? Dagdag agad ni Ding. Sunod-sunod ang mga tanong ng mga anak niya. Sabi niya hinahanap ka raw niya tang panty mo. Napakamot si Dang sa ulo. Bakit niya lamang so and panty collection mo? Halos mabulunan si Marimar. Ay, ano bang mga tanong yan? Nagkatinginan ng kambal at sabay silang tumingin sa natutulog na si Clerk. Pagkatapos ay muli silang bumaling sa kanilang ina at sa iisang tinig, nagsabay ang kambal. Mama, si Pulgoso ba? Ang papa namin? Napalunok si Marimar at umiwas ang tingin. Danilo and Danica, matulog na muna kayo. Pagod din si Mama sa maghapong trabaho. Iniiwasan niya ang katanungan ng mga anak habang nakatitig sa mahimbing na natutulog na si Clerk. Bukas sa bukas, uuwi ka na. Hindi ko na mahihintay si Joven. Kinabukasan, maagang kumilos si Marimar. Hindi siya nakatulog at tumawag pa siya sa presinto ng Santa Monica. Tahimik niyang niluto ang lugaw. Bumaba ng lagnat ni Clerk ngunit mahimbing pa rin ang tulog. Mahigpit pa rin itong yakap ang bulaklaking soen na para bang iyon na lang ang natitirang mahalagang bagay sa buhay nito. Hindi pwede ito, Marimar. May iba na nagmamay-ari sa oversized toothpick na yan, kaya kailangan mo siyang isauli. Bulong niya sa kanyang sarili. Sigurado siyang may sarili ng pamilya si Clerk. Isang bilyonaryo gaya nito. Ayaw niyang isipin ng asawa nito na siyang nagtatago rito. Tahimik niyang hinalikan sa noo sina Ding at Dang na mahimbing pa ring natutulog. Mga anak, sandali lang si Mama. Babalik din ako. Tahimik siyang lumapit sa sofa.
Napailing na lamang siya bago marahang tinapik ang balikat ito. Clerk, bahagya itong gumalaw. Gising na. Unti-unting dumilat si Clerk. Ilang beses siyang kumurap bago agad na lumiwanag ang mukha nang makita si Marimar. Bebe. Pilit itong bumangon ngunit napangiwi. Aray. Napabuntong hininga si Marimar. Dahan-dahan. Nilagdat ka kahapon, buti na lang at bumaba na ngayon ang lagnat mo. Agad namang umiti si Clerk. Basta nandyan ka, okay na ako. Kalmado ako kapag nandito ka sa tabi ko. Napailing si Marimar. Maayos na ba yung pakiramdam mo? Tumango si Clerk na parang masunuring bata. Oo, nagugutom lang ako. Napatingin siya sa mangkok ng lugaw na nasa mesa. Kainin mo muna yan. Hindi na nagpabebe pa si Clerk. Kinuha nitong mangkok at mabilis na sumubo. Masarap. Ikaw ba nagluto nito, bebe? Oo. Ikaw talaga magiging asawa ko. Halos mabulunan si Marimar, lalo na nang bigla siyang hinatak ni Clerk para sa isang mabilisang halik. Tumigil ka nga. Huwag kang basta-basta manghahalik. Napangiti lang si Clerk habang tuloy-tuloy sa pagkain. Pagkatapos itong maubos ang lugaw ay tumayo si Marimar. Magbihis ka. Buti na lang may mga malalaki akong mga damit. Natuyo na rin yung pants mong nilabhan ko. Napatingin si Clerk sa suot itong lumang t-shirt at shorts na binihisan ni Marimar kagabi. Wala na rin ang makeup sa mukha nito. Saan tayo pupunta, bebe? Basta. Date ba? Lalabas tayong dalawa lang. Hindi kasama yung mga unano nating anak? Hindi. Magpapaksal na tayo? Hindi rin. Sungit mo naman. Nireregla ka ba? Napahawak si Marimar sa noo. Ay, ang dami mong tanong. Napanguso si Clerk. Kinuha ni Marimar ang cellphone at mabilis na nag-text sa manager ng mall na pinapasukan na hindi siya makakapasok dahil nilalagnat siya. Matapos mag-send ay binulsa niya ang cellphone. Ngayon, kailangan na niyang ihatid si Clerk sa presinto. Ilang minuto lang ang lumipas. Bebe! Tawag dito habang naglalakad sila. Magde-date nga ba tayo? Umiling si Marimar. Hindi nga sabi tayo magde-date. Ayaw mo na sabihin kasi surprise. Pagdating sa presinto, tahimik na pumasok si Marimar. Kagad naman silang sinalubong ng isang babaeng pulis. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ako po yung tumawag kanina tungkol sa lalaking may amnesia kagabi. Marimar Castro po ang pangalan ko. Habang nagsasalita si Marimar, tahimik lamang na nakasunod si Clerk. Parang batang takot mawala sa paningin ng ina. Kung saan huminto si Marimar, doon din ito hihinto. Kung saan ito lilingon, susunod din ang tingin ni Clerk. Paminsan-minsan ay hinihila nito ang laylayan ng blouse ni Marimar. Bebe, huwag ka nga maingay, Clerk. Okay. Napakamot sa ulo ang ilang pulis habang pinagmamasdan ang dalawa. Dinala sila sa opisina ng hepe. Ma'am, maupo po kayo. Tahimik na umupo si Marimar. Si Clerk naman ay agad na umupo sa tabi niya at halos idikit ang sarili sa kanya. Chief, gusto ko na pong ipaubaya sa inyo si Mr. Montepalco. Mas maalagaan po siya dito hanggang sa may uwi siya sa kanila. Single mom po kasi ako. May trabaho kaya baka hindi ko maasikaso si Mr. Montepalco. Natigilan si Clerk. Ha? Uwi? Uuwi na tayo? Single? Girlfriend kita. Umiling si Marimar. Wala po siyang maalala. Dating kakilala ko po siya. Siya po si Clerk Montepalco. Mas mabuti po kung tatawagan niyo yung mga magulang niya. Clifford at Cassandra Montepalco po yung pangalan ng mga magulang niya. Siniko siya ni Clerk. Ikaw kilalang kilala mo ako, bebe. Mas kilala mo pa ang mga magulang ko kaysa sa akin. Love na love mo talaga ako, no? Namula si Marimar. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga magulang mong ayaw sa akin. Mumunting boses sa isipan ni Marimar. Samantalang nangunot ang noo ng hepe. Montepalco. Kamag-anak siya na may-ari ng Montepalco Enterprises. Walang pagkakakilanlan ng mga ito dahil mailap sa media. Kaya nakakabigla na isang Montepalco pala nakita ng mga anak mo. Naipalam na rin po ito ng barangay captain nyo kagabi. Huminga ng malalim si Marimar. Chief, baka hinahanap na po siya ng pamilya niya. Tahimik na nakinig ang mga pulis.
At baka may asawa na rin po siyang nag-aalala sa kanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clerk. Mabilis siyang napatayo. Anong ibig mo sabihin? Ikaw yung gusto kong mapangasawa. Napatingin si Marimar dito at napatayo na rin. Clerk, maupo ka. Mas matutulungan ka ng mga pulis. Dito ka muna. Dito? Oo, makikipagtulungan naman ako kung kakailanganin ako dito kaugnay sa'yo. Pero mas mabuti kung maiiwan ka dito. Iiwan mo ko? Napapikit si Marimar. Dito ka muna sa pangangalaga ng mga pulis. Parang gumuho ang buong mundo ni Clerk. Ayoko. Ang papangit nila. Ikukulong nila ako. Napatras ito. Ayoko, bebe. Mas gusto ko pang makasama yung mga unanong demonyo kahit pinagtatawanan nila ako kaysa dito. Agad siyang yumakap sa braso ni Marimar. Bebe, wag. Nagulat ang lahat ng pulis. Please. Umiiyak na si Clerk. Wag mo kong iwan. Mahigpit itong niyakap ang bewang ni Marimar. Good boy naman ako, di ba? Pinilit siyang alisin ng dalawang pulis, ngunit lalo lamang siyang kumapit. Bebe, hindi mo ba ako mahal? Kawawa naman ako. Magtatrabaho ako kung gusto mo. Napapikit si Marimar. Clerk, bitawan mo ako. Ayoko ng gulo oras sa malaman ng mga magulang mo na nasa pangangalaga kita. Umiling ito ng paulit-ulit. Hindi, bebe. Natatakot ako. Hindi na napigilan ni Clerk ang paghikbi. Sorry. Sorry talaga. Bakit ka ba humingi ng tawad sa akin? Napasingot si Clerk. Kasi hindi ko agad nahanap ang panty mo, kaya ka nagagalit sa akin ngayon. Biglang natahimik ang buong opisina. May ilang pulis na napakagat sa labi para pigilan ng tawa. Ang isa naman ay mabilis na yumuko at nagkunwaring nagsusulat. Namula si Marimar. Clerk! Ngunit wala na itong pakialam. Galit ka sa akin kasi nawala ang panty mo, kaya hinanap ko talaga. Kahit gutom na gutom ako, kahit pinagtatawanan nila ako, basta makita ko lang yung panty mo. Tuluyan ang napahawak sa noong isang pulis. Mahina namang umubo ang hepe upang pigilan ng mga tauhan niyang halos pumutok na sa kakapigil ng tawa. Napahiya si Marimar. Clerk, tama na! Ngunit lalo lamang siyang niyakap ni Clerk. Sorry, bebe, hindi na mauulit. Babantayan ko na lagi ang panty mo. Tuluyan ang nagtawanan ang ilang pulis bago agad ding tumikhim nang masaman sila ng tingin ng kanilang hepe. Tumayo ang hepe at lumapit sa dalawa. Ma'am Marimar Castro, kami na pong bahala. Hindi naman siya sasaktan. Ipapadala namin agad ang impormasyon sa pamilya niya at kami na rin yung makikipag-ugnayan sa mga Montefalco. Nakakasiguro po kayo. Ligtas na siya sa amin. Habang sinasabi yun ng hepe, mas lalo lamang humigpit ang yakap ni Claire kay Marimar. Manahimik ka nga, matabang balyena! Napahinto ang hepe. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng pulis. Anong sinabi mo? Seryosong tanong nito. Nakatago pa rin si Clerk sa likod ni Marimar habang nakasilip lamang ang ulo. Sabi ko, matabang balyena! Napasingap ang isang pulis, ngunit imbes na magalit ang hepe, ay napabuntong hininga na lamang ito. Clerk, humingi ka ng tawad. Napanguso ito. Ayoko, kukunin nila ako sa iyo eh. Lalo lamang itong yumakap sa bewang ni Marimar. Bebe, uwi na tayo. Hindi na alam ni Marimar ang gagawin. Sinubukan muli ng dalawang pulis na ilayo si Clerk ngunit bigla itong nagwala. Ayoko, bitawan niyo ako, makabakulo kayo! Nagulat ang lahat ang bigla nitong itinuro mga pulis. Lumayo kayo! Kapag hindi, duduruan ko kayong lahat! Biglang natahimik ang buong opisina. Napakamot sa ulo ang isang batang pulis. Sir, mukhang seryoso po tong si Mr. Montepalco. Mas lalong humigpit ang kapit ni Clerk kay Marimar. Hindi ako maiiwan dito. Si Bebe ko lang ang gusto ko. Ayoko sa inyo. Uuwi ako kay Bebe. Napapikit si Marimar. Clerk, please. Huwag mo naman akong iwan. Nahanap na kita eh. Ayoko na mawala ka ulit eh. Unti-unting lumambot ang puso ni Marimar, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Lumapit ang hepet marahan nagsalita. Ma'am Marimar, sa tingin ko, hindi niyo siya maaaring iwanan mag-isa rito. Sa kondisyon niya ngayon, baka mas lalo lang siyang magpanik. Sandaling natahimik ang hepe bago muling nagsalita.
O sige, ganito na lang po. Kukunin namin ang kumpleto niyong address at contact number. Habang kinakausap namin ang pamilya niya, pansamantala muna siyang mananatili sa pangalaga niyo. Nanlaki ang mga mata ni Marimar. Sa akin po. Huwag po kayong mag-alala. Responsibilidad namin na makipag-ugnayan sa mga Montepalco at ipaalam na ligtas si Mr. Clerk Montepalco. Kayo naman pong pansamantalang magbabantay sa kanya. Anito, napabuntong hininga si Marimar. Wala na ba talagang ibang paraan? Umiling ang hepe. Sa nakikita namin, kayo lang yung pinagkakatiwalaan niya. Baka tumakas pa siya rito kapag pinilit namin. Sakto naman sumilip si Clerk mula sa likod ni Marimar. Tatakas talaga ako at saka duduruan ko kayo. Napahawak sa noo ang hepe. Napailing na lamang ang lahat habang nagpipigil ng tawa. Makalipas ang ilang oras sa pagmamatigas si Marimar, ay wala siyang nagawa kaya sinulat niyang kumpletong address at numero ng cellphone niya. Tinanggap iyon ng hepe. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakausap na namin ang pamilya Montepalco, kami mismo ang pupunta sa bahay niyo. Tumango si Marimar. Sige po. Pagkalabas silang dalawa ng presinto, biglang umiti si Clerk. Yumakap pa ito sa braso ni Marimar. Bakit ka masaya? Malawak ang ngiti ni Clerk. Hindi mo ko iniwan. Hinigpitan pa nito ang hawak sa braso ni Marimar. Mahal na mahal kita, Marimar. Gusto niya matawa dahil alam kasi niyang huwad ang pagmamahal nito. Sariwa pa rin sa isipan niya ang pakikipaghiwalay ni Clerk sa kanya. Tahimik na lamang silang sumakay ng tricycle pa uwi. Habang si Clerk, hindi pa rin inaalis ang pagkakayakap sa braso niya. Parang natatakot itong mawala siyang muli. Makalipas ang halos 30 minuto, huminto ang tricycle sa tapat ng inuupahan nilang apartment. Pagkababa pa lamang nila, napansin agad ni Marimar ang ilang kapitbahay na nakatayo sa labas. Marimar Castro! Nasa tapat si Aling Sioning. Ang pinagkakautangan niya ng ma-short sa pera dahil nagkasakit ang kambal. Nakapamewang ito habang galit na galit ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Marimar nang makitang nag-iiyak ang mga kambal. Nani Sioning? Nagdabog ito. Ang kapal naman pala na mukha mo. Naggulat si Marimar. Huwag mo akong lokohin, Marimar. 2 buwan ka nang delayed sa utang mo. Hindi ka man lang nagpapakita sa pwesto ko. Ngayon may kasama ka pa lalaking napakalaki ng katawan. Sigaw nito. Nanlaki ang mga mata ng mga usasero. Hindi porket may kapit ka sa kapitan mong nobyo ay pwede ka nang hindi magbayad ng utang. Mabilis na umiling si Marimar. Hindi po ganoon. Magbabayad po ako. Naging abala lang po sa trabaho kaya nakalimutan ko po kayong puntahan. Kung gano'n ay magbayad ka. Sigaw ng matanda. Akala mo yata maaawa ako. Nag-uuwi ka pa ng lalaki mo rito. Nakakahiya ka. Namula sa hiya si Marimar. Huwag niyo nga pong pinagsasalitaan ng ganyan na mama namin. Ani din. Niyakap lamang ito ni Aling Cora. Hindi ko po siya nobyo. Agad na binuksan ni Marimar ang wallet na hawak at kinuhang iilang libo doon hanggang sa iilang 100 na lamang ang natira. Ito po, pasensya na po't natagalan. Tahimik lang na nakatingin si Clerk. Marahan niyang hinila ang mangga si Marimar. Bebe, mahina nitong bulong. Galit ba siya sa'yo? Hindi ko gusto na sinisigawan ka niya. Gusto mo, itakbo ko ang tungkod? Hindi agad nakasagot si Marimar. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay. Pasensya na po, Nanay Sioning. Hinaan niyo lang po yung boses niyo. Naririnig po kasi ng mga anak ko. Unti-unti nang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Napansin niyo ni Clerk. Tahimik itong tumayo sa harapan niya. Humarap kay Aling Sioning. Matandang pilay, ani Clerk. Napatas ang kilay na matanda. Bayad na siya, hindi ba? Hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan? Napatingin ang lahat kay Clerk. Maging si Marimar ay natigilan. Kanina lamang ay para itong batang takot na takot maiwan. Ngunit ngayon, biglang nagbago ang tindig nito. Hindi mo ba alam na? Article 287 ng Revised Penal Code. Unjust vexation. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Napahawak siya sa sariling sentido. Bawal ang pananakit at kahit pa ulit-ulit na paninigaw o pamamahiya sa tao sa harap ng maraming tao. Marami ring magkaroon ng legal na pananagutan depende sa ginawa. Natigilan si Marimar nang ituro nito mga anak nila.
At may mga bata pa kayong hinaharas. Naririnig at paninirang puri nyo. Dagdag kaso pa yon. Hindi niya inaasahan ang paraan ng pagsasalita ni Clerk. Tila nanumbalik ang mabagsik na CEO na si Clerk Montepalco. Nagbayad na siya, hindi ba? Kung may natitira pa siyang utang, pwede niyong singilin na maayos. Itinuro nito ang nagkukumpulang mga kapitbahay. Pero sigawan, pamamahiya, ang pananakot, itama yun. Napalunok ang matanda. At isa pa, kapag may kontrata sa utang, may proseso ang pagbabayad base sa napag-usapan. Unti-unting nagbulungan ng mga tao. Namula sa hiya si Aling Sioning. Abay, tinatakot mo ba ako? Umiling si Clerk. Hindi. Tumingin ito kay Marimar. Pinoprotektahan ko lang ang bebe ko at ang mga anak namin. Parang may kumurot sa puso ni Marimar, lalo na nang marinig ang bulungan. Siyang ama ng kambal. Ay, ang gwapo naman talaga. Mas gwapo pa kaysa kay Kapitan Joven. Si Marimar talaga. Marunong mamili ng lalaki. At saka, umiiyak ng bebe ko. Napatingin ang lahat kay Marimar. Hindi pala niya na malayang umaagos ng luha niya. Biglang kumunot ang noo ni Clerk. Ayoko nang umiiyak ang bebe ko. Ngunit nakangiti lamang si Clerk habang marahang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ayan, pretty na ulit ang bebe ko. Huwag ka nang umiyak ha. Nakikita ng mga anak natin, dapat strong ka lang. Napahawak si Marimar sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero kumabog ang kanyang dibdib. Napabuntong hininga si Aling Sioning. Bahala na kayo. Hinablot ito ang perang ibinayad ni Marimar. Padabog na umalis sa matanda. Unti-unti ring nagsialisa ng mga kapitbahay. Clerk, lumingon ito. Bakit, bebe? Kanina, paano mo nalaman yung tungkol sa batas? Natigilan si Clerk. Unti-unti nitong hinawakan ng ulo. Hindi ko rin alam. At saka gawa-gawa ko lang yun. Kung anong pumasok sa isip ko, sinabi ko lang. Parang kusa na lang lumabas. Napahawak sa noo nila ang kambal. Ay, akala ko matalino talagang papa natin, Kuya Danilo. Saan ni Dang? Pumasok na lamang silang apat. Ngunit hindi nila alam na sa labas ng apartment, may isang itim na luxury SUV ang marahang huminto sa kabilang kalsada. Natanggap nila ang tawag ng pulisya. Sa loob nito, tahimik na nakatingin ang mag-asawang nakasuot ng itim na suit at dress. Hayaan na natin ang anak natin, Cassandra. Tama na. Kinuha na natin ang 7 taong buhay niya na hindi niya nakasamang mag-ina niya para sagipin ang pangalan ng Montepalco. Wika ni Clifford Montepalco. Paano kapag hanapin siya ni Net? Si Net na obses sa anak natin sunod ang sunod kay Clerk, kaya na-aksidente ang anak natin. Tanong ni Cassandra at tinutukoy ang babaeng obses sa anak nila. Bayad na tayo sa mga Ortega. Iginapang ni Clerk ang utang ng mga Montepalco sa kanila. Ngayon ang panahon para maging masaya naman ang anak natin. Sambit pa ni Clifford. Ngumiti si Cassandra na nagsisisi na pinahirapan na nag-iisang anak. Be happy, Clerk. Lumipas ang isang linggo nang walang tigil na pag-iwas ni Marimar kay Clerk. Tila tinanggap na lang din ng kambal na hindi siya nagsasalita tungkol sa pagkakakilanlan ni Clerk. Lalong hindi nawawalang problema ni Marimar dahil naroon pa rin si Clerk. Parang isa ring malaking bata sa bahay at wala pa ring natatanggap na tawag sa presinto. Mama! Napahawak si Marimar sa sentido. Ano na naman? Tumakbo si Da. Nakikiagaw na naman ng oatmeal si Papa Pulgoso. Sabi ko ng Clerk ang pangalan niya at hindi Pulgoso. Hindi siya isang aso, Dang. Bakit? Ang bebe ko naman ang bumili nito. Napahawak sa noon niya si Marimar. Hindi akalain na ganito kalala ang epekto kay Clerk ang pagkawala ng alala nito. Anong bebe? Huwag mo tinatawag na bebe ang mama namin. Bakit ba ayaw mo bang umalis dito? Sigaw ni Ding habang pilit na inaagaw ang mangkok. She's my bebe. Bakit ako alis? Mama namin siya, hindi mo siya bebe. Sigaw ni Ding. Clerk, huwag mong awayin ng kambal. Why not? Sila yung nangaaway sa akin, kaya dapat sila yung pinapalayas mo. Mga ano ko sila, bakit ko sila papalayasin? Mga anak natin ng mga batang yan, bebe.
Sabi ko na kasal na tayo. Namula si Marimar at umiwas ang tingin, samantalang titig na titig ang kambal sa kanya. Kumain na lang nga kayo, huwag kayong mag-away. Umiwas si Marimar. Kinahapunan, nagdidilig si Marimar ng mga halaman. Biglang may narinig siyang sigawan. Mama! Napasingap siya. Pagdating niya sa sala, nag-aagawan si Nading at Clerk ng remote. Akin to! Sigaw ni Clerk. Mga anak ko kayo, di ba? Dapat hindi niyo ako inaaway. Ano sa'yo? Bahay namin to. Nag-aangkin ka. Ani Ding. Cartoon ang papanoorin namin. Sigaw ni Dan. Ayoko. Action ang gusto ko. Di mo binigyan ng sarili mong TV. Sigaw ni Ding. Nagtamang paningin ni Clerk at Marimar. Bebe, tignan mo nga itong mga unanong demonyo. Sabi mo mga anak mo sila. Ang sasama ng ugali. Unanong demonyo? Galit na galit si Ding. Akong una nakahawak ng remote. Sabi ko cartoon kasi gusto yun ni Dang. Sabi ko nga action. Nagkatinginan sina Marimar at Dang. Napailing na lang ang bata. Mama, ano? Mas isip bata pa si Papa Pulgoso kaysa sa amin eh. Saad ng babaeng anak. Kinagabihan, tahimik ang hapagkainan. Hanggang sa muling binasag ni Clerk ang katahimikan. Bebe, napabuntong hininga si Marimar. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo, huwag mo kong tawaging Bebe, Marimar ang pangalan ko. Pero Bebe kita. Hindi mo ako Bebe. Bebe kita. Marimar. Sila na ngayon ang nagtatalo. Bebe nga sabi kita. Marimar nga yung pangalan ko. Bebe, Marimar ni Pulgoso. Napahawak sa noon niya si Marimar. Clerk ang pangalan mo't hindi Pulgoso. Huwag mong sinasabi yan. Napailing na lang ang kambal. Iwan na natin sila, Kuya Ding. Wika ni Dang habang nakatanaw kina Marimar at Clerk. Danica, sa tingin mo, siya ang papa natin? Tanong ni Ding habang nakakunot ang noo. Matalino talagang kambal at mabilis silang nauunawaan ang sitwasyon. Napakamot si Dang sa ulo. Sa tingin ko, oo. Wala siyang maaalala kaya siguro hindi niya rin tayo naaalala. Natahimik si Ding. Nakatanaw lamang siya kina Marimar at Clerk na hanggang ngayon ay nagtatalo pa rin. Clerk, tumigil ka na! Sinabi ko Marimar na lang yung itawag mo sa akin eh. Ayoko nga. Naririnig ng mga bata at kung ano-anong iniisip nila. Napabuntong hininga si Ding. Ay, dati akala ko baliw lang si Papa Pulgoso. Tumango si Danica. Natatakot lang ako na tanungin si Mama o si Papa Pulgoso, Kuya, kasi wala pa siyang maalala. Di mo ba napapansin? Ang ano? Tanong ni Ding. Simula nang dumating si Pulgoso rito at tinanong natin siya kung ito ba yung tunay nating Papa, iniiwasan na ni Mama yung tanong na yon. Saan ni Dang? Biglang ngumisi si Dang. Kuya? Ano? Kalokohan na naman yung nasa isip mo no? Tanong ni Ding. May plano ako? Ani Dang. Napakunot noo si Ding. Ano na naman yan? Huhulihin natin si Mama. Sagot ni Dang. Mas lalo pa lumapad ang ngise nito. Papaaminin natin. Napabuntong hininga si Ding. Paano? Lumapit si Dang at bumulong. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang mga mata ni Ding. Sigurado ka? Tumango ang kapatid. 100%? Hindi ba tayo papaluin? Tanong ni Ding nang marinig ang plano ng kapatid. Hindi, dahil kapag nagtagumpay tayo, napangisi si Dang. Malalaman natin ang totoo. Kinabukasan, maagang gumising ang kambal. Napakunod noo siya. Anong meron? Ang aga niyo magising. Wala po, sagot ni Dang at gumiti. Special day lang, dagdag ni Ding. Habang nagsasalita sila, palihim namang pinaupo ni Ding si Clerk sa tabi ni Marimar. Napansin niyo ni Marimar na titig ang kambal sa kanila. Anong ginagawa niyo? Wala po, wala po, sabay na sagot ng kambal. Tahimik silang kumain. Hanggang sa, biglang nagsalita si Dang. Mama, may assignment po kami. Anong assignment? Kailangan daw pong gumawa ng family tree. Sagot ni Ding. Napatingin si Marimar sa kambal. Family tree? Tumango ang mga bata.
Kailangan daw pong ilagay ang pangalan ng papa. Natahimik si Marimar. Nagkatinginan ng kambal. Unti-unting sumeryoso ang mukha ni Ding. Mama, sino po ba talagang papa namin? Sino ba ba? Siyempre si Satanas, mga bad kayo eh. Sabat ni Clerk na masayang kumakain. Manahimik ka nga, Papa Pulgoso! Inis sa saway ni Dang kay Clerk. Bebe tinatawag pa rin niya akong Pulgoso kahit ang pinagbawalan mo na. Napabuntong hininga si Marimar dahil kinakabahan siya. Tanging tunog ng kutsara lamang ang maririnig. Muling nagsalita si Dang. Hindi na po kami baby, Mama. Talagang hindi na kayo babies. Mga unanong demonyo nga kayo. Pwede po ba? Manahimik ka po. Tanong ni Ding kay Clerk kaya masama tingin ng mga ito sa isa't isa. Alam naming may tinatago ka, Mama. Anida. Napakagatan labis si Marimar. Mga anak ka. Pero hindi siya pinatapos si Ding. Kung hindi si Polgoso, Clerk ang papa namin. Sasabihin mo agad sa amin at hindi mo kami iiwasan. Hindi siya nakasagot at iyon ang lalong nagpalakas ang loob ng kambal. Ngumiti si Dan. Mama, simple lang po. Oo o hindi lang. Si Polgoso bang papa namin? Napapikit si Marimar. Samantala, tahimik lamang na nakatitig si Claire kay Marimar. Makalipas ang ilang segundo, bigla itong nagsalita. Ako? Napalingon ng lahat dito. Tinuro ni Claire ang sarili. Ako ang papa? So, ako si Satanas? Napakamot ito sa ulo. Pagkatapos ay masayang ngumiti. Talaga? Ako talaga yung papa nyo? Tanggap ko na rin naman yun. Lumapit ito kay Ding at Dan. Isa-isang hinawakan ng maliliit nilang pisngi. Ang cute niyo pala kasi ako yung papa nyo. Talaga bang anak ko kayo? Hindi malaman ng kambal kung ano ang mararamdaman. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang tumingin si Claire kay Marimar. Punong-puno ng inosenteng pagtataka ang mga mata nito. Bebe, totoo ba? Ako talagang daddy nila. May anak pala tayo. Kaya naniniwala akong sa'yo ako kinasal eh. Kasi may mga baby sa tayo. Para namang huminto ang paghinga ni Marimar. Hindi na lamang ang kambal ang naghihintay ng sagot. Pati si Clerk. Nakatingin na rin sa kanya. Pare-pareho ang mga itong naghihintay. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Marimar na hindi na niya kayang takasan ang nakaraan. Wala akong sasagutin. Kumain na tayo. Ayaw mo bang sagutin kasi magagalit si Tito Joven? Kaya ba hindi na siya dumadalaw dito kasi akala niya papa namin si Polgoso? Tanong ni Dan. Umiwas ang tingin si Marimar, lalo lang kumunot ang noon ni Clerk. Mama, siya talagang papa namin. Seryosong sabi ni Ding. Napalunok si Marimar. Sino yung Joven? Boyfriend ni Mama, sagot ni Ding. Doon tuluyang may sumakal sa puso ni Clerk. Ako yung boyfriend niya. Kung ikaw ang boyfriend niya at papa namin, bakit wala ka ng 7 taon sa tabi namin? Saan ka nanggaling? Papa ka nga namin pero hindi ka naman po nagpakita sa loob ng 7 taon. Saan ka nanggaling? Malamig na tanong ni Dee. Doon biglang dinugo ang ilong ni Clerk at nahimatay ito, dahilan kung bakit nataranta si Marimar. Makalipas ang ilang araw, matapos ang pagdurugo ng ilong ni Clerk, mas naging matanong ito at palaging tumitingin sa labas ng kanilang apartment na para bang may hinihintay na dumating. Clerk, lumingon agad ito. Bakit bebe ko? Sino bang hinihintay mo sa labas? Yung Joben, bubugbugin ko. Namula si Marimar. Inumin mo na nga lang muna yung pain reliever. May ipon naman ako dito. Gusto mo bang daling kita sa ospital? Nadadalas yung pagdurugo ng ilong at pagsakit ng ulo mo eh. Ospital? Ayoko bebe. Ikukulong lang nila ako dun saka okay lang ako. Pinipilit ko sarili ko na makaalala. Natigilan si Marimar. Iniisip mo ba sinabi ng kambal? Huwag mo na lang silang pansinin. Sino nga bang papa nila? Ako talaga no, hindi yung Joben. Hindi nakasagot si Marimar, samantalang ngumiti si Clerk. Napansin din ni Marimar na tila naging maayos naman si Clerk nitong mga nagdaang araw. Hindi na nga ito nakikipagtalo sa kambal at hinahayaan ang mga itong pagtripan siya. Nga pala, hindi kasi pwedeng wala kang iniinom na gamot dahil meron kang amnesia. Kailangan mo na bumalik sa inyo.
Bebe, galit ka ba sa akin? Paalisin mo ako rito. Dahil ba nawala ako ng 7 taon? Bebe, hindi ko talaga maalala. May kasalanan ba ako kaya ka galit sa akin? Sabi mo naman sa akin. Nasaktan si Marimar dahil sa itsura ni Clerk ngayon. Hindi naman sa ganoon, Clerk. Gusto ko lang na maging maayos ka't makaalala ulit. Ngayon, kapag si Marimar ang nagsasalita, parang masunuring bata itong tumatango. Okay, Bebe. Napailing si Marimar. Ilang beses ko bang sinabi, Marimar nga yung itawag mo sa akin? Ngumiti si Clerk. Okay, Bebe Marimar. Napabuntong hininga siya, samantalang masayang ininom ni Clerk ang gamot. Pagkatapos ay iniabot ang baso sa kanya. Praise me, Bebe. Napakurap si Marimar. Ha? Praise me kasi good boy ako. Napailing na lamang siya. Marahan niyang ginulo ang buhok nito. Good boy. Parang batang nanalo sa raffle ang ngiti ni Clerk. Samantala, tahimik lang na nakasilip si Nading at Dan mula sa kusina. Nagkatinginan ng kambal. Kuya, para nga siyang si Pulgoso, yung aso ni Marimar sa palabas. Ani Dan. Umiling si Ding. Kinahapunan, naglalabas si Marimar sa likod ng bahay. Tahimik lang si Clerk na nakaupo sa maliit na bangko. Pinagmamasdan siya. Ano? Tanong ni Marimar na mapansin kanina pa ito nakatitig. Wala naman. Bakit ka nakatingin? Ang ganda mo kasi eh. Biglang napatigil si Marimar sa pagkukusot ng damit. Clerk. Yes, Bebe Marimar. Huwag kang ganyan. Bakit? Kung ano-anong sinasabi mo. Hindi ka nakakaalala kaya paano kung may asawa ka na? Nakita ni Marimar na natigilan si Clerk at kumunot na noon ito. Umiling ito hindi kalaunan. Hindi, imposibleng may asawa ko. Ikaw yung mahal ko. Kilala ka ng puso't isip ko. Ako yung mahal mo kasi yan yung sinasabi ng isip mo. Yan yung naaalala mo. May sakit ka, wala kang maaalala. Hindi mo ba alam na 7 taon na tayong hindi nagkikita? Natigilan si Clerk. Titig na titig siya kay Marimar. 7 taon? So, tamang sinabi ng kambal. Sinaktan ba kita? Iniwan ko kayo ng kambal. Kaya ba nangungulila sila sa ama? Tumango si Marimar. Kaya pumayag ka ng idala kita sa ospital o sa pamilya mo. Baka may asawa ka naghihintay sa'yo. Hayaan mo na lang kami ng kambal. Kaya namin mabuhay nang wala ka. Umiling si Claire. Ayoko. Bakit mo ba ako pinapamigay? Napahawak sa noon niya si Marimar. Tignan mo, bebe. Itinuro pa nito ang puso. Masaya rito sa puso ko kapag nakikita kita at mga unanong demonyo na yon. Yung puso ko sobrang saya kahit na yung isip ko'y walang maalala. Sa puso't isip ko, mga anak ko sila. Napahawak si Marimar sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang bumalik ang dating clerk. Ang clerk na derechahang magsalita. Ang clerk na hindi marunong magsinungaling. Hindi nagtagal, tumakbo ang kambal. Halatang galing sa eskwela. Mama! Bakit? Tutulungan ka namin. Sa adiding at masamang tumingin kay clerk. Tumawa si Marimar. Ikaw din, Papa Pulgoso, tumulong ka. Sambit ni Dan. Ilang minuto lang, naging magulo na ang lahat. Bawal mong wisikan si Mama! Sigaw ni Ding. Bigla namang kumuha si Clerk ng tabo at sa isang iglap, tumila po ng tubig. Nabasa si Marimar mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mga mata niya. Mama, ayos ka lang? Tanong ni Dan. Si Papa Pulgoso po nagbato ng tubig. Agad itinuro ni Ding si Clerk. Siyang may kasalanan! Napakamot sa ulo si Clerk. Sorry, bebe. Naningkit ang mga mata ni Marimar. Hindi na niya napigilan. Hinablot niya ang tabo. Ganito bang gusto mo? Diretsong binuhusan niya si Clerk. Tuluyang natawang kambal. Masayang tumawa si Clerk. Bebe, bawal mandaya! Maya-maya, pati ang kambal, nakikibuhos na rin. Nagmistulang maliit na water fight ang bakuran. Kuya, habulin mo si Papa Pulgoso! Sigaw ni Dan. Hindi ako si Pulgoso! Daddy niyo ako! Natigilan ng lahat, maging si Clerk. Parang may kung anong kumislap sa isip nito. Isang napakabilis na alaala. Napahawak si Clerk sa ulo at dumaing. Napalingon agad si Marimar. Clerk? Napapikit si Clerk na parang sasabog ang ulo nito.
Ngunit ilang segundo lang, nawala rin ang sakit. Nang muling dumilat si Clerk, ngumiti lang siya. Wala, okay lang ako. Nag-aalalang lumapit si Marimar. Huwag mong piliting makaalala. Tumango si Clerk. Pagkatapos si marahan itong hinawakan ng kamay ni Marimar. Bebe, kung may nagawa akong hindi maganda nun at nasaktan kita, sorry ha. Natigilan si Marimar. Sa tingin ko nga may ginawa akong hindi maganda sa iyo nun. Pero pangako, babawi ako ha. Huwag mo lang akong paalisin. Masakit sa puso kapag tinataboy mo ako. Tutulong ako sa iyo. Maghanap ako ng trabaho at mamahalin ko ng sobra ang mga anak natin. Pangako. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid ang kambal. Nagkatinginan sina Ding at Dang. Pagkatapos, sabay silang umisi. Kuya, mag-a-apply raw siya ng trabaho. Tumatawang wika ni Dang. Kinahapunan, abala si Marimar sa maliit nilang kusina. Amoy na amoy ang ginisang bawang at sibuyas habang hinahalo niyang nilulutong adobo. Samantala, tahimik namang nakaupo si Clerk sa lumang sofa. Maya-maya, palihim na lumapit si Nading at Dan. Nagkatinginan munang kambal bago sabay nang umisi. Papa Pulgoso, Tawag ni Dan. Lumingon agad si Clerk. Hindi nga Pulgos ang pangalan ko. Papa Clerk niyo nga ako. Papa. okay, Papa Pulgoso nga. Hindi pa sabi mo gusto mong magtrabaho? Tanong naman ni Ding. Agad naman tumango si Clerk. Oo, para matulungan ko si Bebe Marimar. Napangiti si Dan. Sakto, may alam akong trabaho para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Clerk. Talaga? Tumango si Dang na kunwari seryoso. Malaki ang sweldo, libre pa pagkain. Kumikinang ang mga mata ni Clerk. Wow, paano mag-apply? Napapailing si Ding ngunit pinigilan ng sarili na tumawa. Simple lang, kailangan mo lang sumayaw. Sagot nito. Napakunot si Clerk. Sayaw? Oo, machi dancer ka kasi kapag nagkataon. Sabay na saan ng kambal. Napakurap si Clerk. Macho. Dancer? Tumango si Dan. Oo, kailangan daw gwapo. Pasok ka sa standard, Pulgoso. Ngumiti si Clerk. Talaga? Tumango pa si Dan. At saka maraming titang kikiligin. Sabi yun ng kaklase ko. Halos mabulunan si Ding sa kakapigil ng tawa. Napakamot naman sa ulo si Clerk. Pero hindi ba nakakahiya? Biglang tumayo si Clerk. Sige, mag-a-apply ako. Eksaktong sandaling yon, lumabas si Marimar mula sa kusina. Anong applyan mo? Hindi pwede, may sakit ka. Masayang ngumiti si Clerk. Bebe, magiging macho dancer ako. Halos mahulog ang sandok na hawak ni Marimar. Ano? Masayang itinuro ni Clerk si Dan. Si Dan ang nagsabi, malaki raw ang sweldo, sasayaw lang daw, tapos kikiligin ng mga tao. Biglang naningkit ang mga mata ni Marimar. Marahan siyang lumingon kay Dang, nakakunot ang noo at nakapamewang. Danica? Napalunok ang bata. Mama, biro lang po. Saan mo natutunan ng mga salitang yan? Hindi mo ba alam na bad yan? Unti-unting umatras si Dang. Kuya Danilo, inigtas mo ko. Umiling si Ding. Oh, wala akong kinalaman dyan. Tuluyang natawa si Clerk na sinakyan lang ang trip ni Dan. Bebe, kapag yumaman ako sa pagsasayaw, bibilang kita ng 1,000 bulaklaking panty. Tuluyan ang napahawak si Marimar sa noo. Samantalang sila Ding at Dan, napaupo na sa sahig sa kakatawa. Nang gabing yun, tahimik ang buong bahay. Mahimbing nang natutulog si Nading at Dan sa malit nilang silid. Maging si Marimar ay nagpapahinga na rin sa sariling silid. Samantala, mahimbing ang tulog ni Clerk sa sofa. Paminsan-minsan ay napapakunutan noo. Parang may mabigat itong panaginip. Unti-unting luminaw ang isang alaala. Hindi mo pwedeng paksalan na babaeng yon! Sigaw ni Cassandra, ina ni Clerk. Bakit hindi? Magtatapos lang po siya ng kolehiyo. Pagkatapos ay magpapakasal na kami. Palamig ang tingin ng Gina. May malaking kinakaharap na problema ang daddy mo. Ikaw ang magmamana ng lahat. Kaya dapat lang sa mayamang pamilya ka rin may kakasal. Humigpit ang kamao ni Clerk. Wala akong pakialam. Dahil ba mahirap siya? Laksa bayang punan.
Nagsusumikap siya makapagtapos. Kaya nga rin nagsisikap ako dahil nais ko siyang tulungan ng hindi umaasa sa yaman ng mga Montepalco para wala kayong masabi. Umiling si Cassandra. Pakakasalan mo si Ned. Kailangang mapatatag ang partnership ng mga Ortega at Montepalco. Umiling si Clerk. Pakakasalan ko si Marimar. Biglang ibinagsak ni Cassandra ang tasa. Isang mahirap na babae! Yan ba yung ipapalit mo sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo? Mahigpit na napapikit si Clerk. Hindi mo siya kilala, Mama. Sasama lang siya sa'yo dahil sa pera! Sigaw ni Cassandra. Biglang nag-init ang ulo ni Clerk. Huwag mong insultuin si Marimar! Nagulat maging ang mga kasambahay. Bihira nilang makitang sumigaw ang kanilang binatang amo. Ngunit ngayon, halos manginig ito sa galit. Umili ka. Ang pamilya mo? O ang babaeng yon? Tanong ni Cassandra. Diretsyon tumingin si Clerk sa kanyang ina. Si Marimar. Nanigas sa mukha ng Gina. Ano? Pinipili ko si Marimar. Kung kailangan kong iwan ang lahat, negosyo, mana, apelyido gagawin ko. Dahil siya yung pakakasalan ko. Unti-unting namula sa galit ang mukha ni Cassandra. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kung kailangan namin ng daddy mo na paalisin siya sa buhay mo, gagawin namin. Huwag mong gagalawin si Marimar. Ngunit ngumiti lamang ang Gina. Subukan mo kong pigilan. Kapag hindi mo pinakasalan si Ned, hindi nila tutulungan ng mga Montepalco sa suliranin natin sa finances. Oo, palugi ng mga negosyo natin. Nagulat si Clerk. Kaya tutulong ka sa pagsagip sa pangalan natin, Clerk. Hindi makakatulong si Marimar sa'yo. Kung ipipilit mong gusto mo, papahirapan ko si Marimar. Gusto mo bang masaktan siya? Tanong ni Cassandra sa anak. Nanlamig ang buong katawan ni Clerk. At sa tingin mo ba, hindi siya madadamay sa gulo ng mga Ortega at Montepalco? May utang tayong malaki sa mga Ortega. Kung hindi tayo sasang-ayon sa gusto nila, pahihirapan nila tayo. Gusto mo bang madami si Marimar? Tanong pa ni Cassandra. Napahawak sa noon niya si Clerk. Alam niyang makapangyarihang pangalan ang mga Ortega. Bigla siyang napabangon mula sa pagkakahiga sa sofa. Habol ang hininga at basang-basa ng pawis sa noo. Napahawak ito sa ulo. Aray. Parang may libo-libong karayom na tumutusok sa utak niya. Maya-maya, unti-unting humupan sakit. Tahimik siyang tumingin sa pintuan ng silid ni Marimar. Mahimbing na itong natutulog. Napangiti siya ng mapait. Okay lang. Kahit hindi ko pa maalala ang lahat. Ang mahalaga, ligtas ka, Marimar. Hindi niya namalayan. Mas marami na pala siyang maaalala. Ngunit pinili niyang huwag munang sabihin iyon kay Marimar. Malinaw pa sa isipan ni Clerk ang lahat. Katatapos lamang ng trabaho ni Marimar bilang isang service crew. Gabi na nang makarating ito sa maliit na parke kung saan sila magkikita. Bumili ako ng paborito mong siopaw. Masaya nitong sabi. Ngunit hindi ngumiti si Clerk. Nakatayo lamang ito. Nakayuko at mahigpit na nakakuyo ang mga kamao. Unti-unting nawala ang ngiti ni Marimar. Clerk, may problema ba? Pinagalitan ka na naman ba ng daddy mo dahil may hindi ka nagawa sa company niyo? Mabigat na napapikit si Clerk bago marahan nagsalita. Maghiwalay na tayo. Marimar. Parang tumigil ang oras. Natawa si Marimar. Inaasar mo na naman ako eh. Hindi nakakatawa yung biro mo ah. Ngunit nanatiling seryoso si Clerk. Hindi tayo nababagay sa isa't isa. Marimar. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Marimar. Anong sinasabi mo? May papakasal sa akin ng mga magulang ko. Mas nababagay sa akin. Parang dinurog ang puso ni Marimar sa bawat salitang binibitiwan ni Clerk. Napagod na ako. Mas gusto kong makasama ang babaeng kapantay ko. Hindi na napigilan ni Marimar ang pag-agos ng luha. May iba ka na ba? Pinagpalit mo ko? Hanggang dito na lang tayo, Marimar. Pagkatapos mang iwan ng tseke na nagkakahalaga ng 1,000,000, ay tumalikod si Clerk at hindi na lumingon pa. Samantalang si Marimar, naiwan sa gitna ng parke,
Yakap ang paper bag na unti-unting nabasa ng sarili niyang mga luha matapos niyang punitin ang tseke. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Montefalco. Hindi nila alam na sa mismong gabing yon, dinadala na nito sa sinapupunan ng kambal na bunga ng pagmamahala nilang dalawa. Makalipas ang ilang araw, naging larawan sila ng isang buong pamilya na hindi pinapakinggan ng mga masasakit na salita sa labas ng kanilang tahanan, na hindi na rin inisip ni Marimar na ito'y may hangganan. Clerk, saan ka pupunta? Nakasuot kasi ito ng lumang polo at maong na binili pa nila sa ukay-ukay. Good morning, bebe. Anong ginagawa mo? Hahanap ako ng trabaho sa palengke. Sabi ng mga anak natin na maraming work doon. Halos mabitawan ni Marimar ang hawak niyang timba. Hindi pwede, hindi ka pa magaling. Magaling na ako. Ayoko, dito ka lang. Napanguso ito. Kayang magtrabaho, hindi naman ako maarte sa trabaho. Napailing si Marimar. Wala ka pang naaalala. Natigilan si Claire. Marami na siyang naaalala at araw-araw siyang bumabawi sa mag-iinan niya. Pero naalala kong kailangan kitang tulungan. Natigilan si Marimar. Ikaw ang bumuhay sa akin at sa mga anak natin sa loob ng 7 taon. Ako naman, hindi ko gustong maging pabigat. Alam kong hindi ko alam ang mga pinagdaanan niyo nang wala ako. Pero ngayong meron na ako sa tabi niyo. Please, hayaan mo akong magpakaama. Hindi na nakasagot si Marimar. I'm so proud of you, Marimar. Isa ka mabuting ina sa mga anak na kinaya mo nang walang tulong ng kung sino. Nais maiyak ni Marimar. Simula noon, araw-araw ay nagpupumilit si Clerk na tumulong. Nagbubuhat ito ng mga paninda sa palengke sa tulong ng mga kilalang tindera ni Marimar para lang may sahurin. Hindi niya alam, unti-unti na namang lumalambot ang puso niyang 7 taon niyang pinatigas. Kinahapunan, kakatapos lamang magbuhat ni Clerk ng 2 sako ng bigas para sa kapitbahay. Pawis na pawis itong bumalik. Bebe! Masaya nitong iniabot ang 500 pisong kinita. Kita ko. Sa'yo na yan, pera mo yan. Mag-ipon tayong pareho para maipa-check up ka sa ospital. Hindi pumayag si Claire. Ikaw ang bahala sa pera ko. Ang misis ang nagbabudget. Biglang natahimik si Marimar. Ngunit, habang tahimik ang lahat, may isang motorsiklong huminto sa tapat ng apartment. Agad na bumaba rito si Joven. Mama, Bulong ni Dan. nandito si Tito Joven. May flowers pandala. Napalingon si Marimar. Kapitan Joven? Ngumiti ang binata. Pwede ba tayo mag-usap? Marami ako naririnig na chismis tungkol sa'yo. Isa pa, may naghahanap na dyan sa napulot ng mga anak mo. Papunta na siya dito. Bago pa makasagot si Marimar, lumapit na si Joven. Iniabot nito mga bulaklak. Marimar, pwede bang bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon? Nanahimik ang buong bakuran. Maging sinading at Dang ay napatingin sa kanilang ina. Habang tahimik lamang na nakatingin si Clerk. Naisip ko na mahal ko pa rin kayong 3. Handa na akong tanggapin sina Danilo at Danica bilang sarili kong mga anak. Pagsimula tayong muli. Siya man ang tatay ng kambal katulad ng mga naririnig ko. Pero may fiancé na siya. Ani Joven. Nanlaki ang mga mata ni Marimar dahil sa nalaman. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang biglang paglapit ni Clerk. Tumayo ito sa harapan niya at marahang inilayo ang bouquet ng rosas. Diretso nitong tinignan si Joven. May isang pamilyar na awtoridad ang biglang bumalik sa mga mata nito, na para bang ang dating CEO na si Clerk Montefalco ay unti-unti nang nagigising. Ginugulo mong pamilya ko, pare. Biglang natahimik ang buong paligid at dumami ang mga nakatingin sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Joven. Pamilya mo. Nakalimutan mo na nga yata ang lahat. Hindi mo nga maaalala kung sino ka at may fiancé ka naghihintay sa'yo. Mahigpit ang pagkakakuyom ni Clerk na mga kamao. Hindi ko man maalala ang pangalan ko nun. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko ngayon kay Marimar. Wala rin akong fiancé. Itinuro nito si Marimar. Siya ang mahal ko at pakakasalan. Pagkatapos ay itinuro si Nading at Dan. At sila, mga anak namin ni Marimar. Napasingap ang mga usasero, samantalang si Marimar ay tila natulo sa kinatatayuan. Clerk, tama na.
Napailing si Joven. Marimar, nakikita mo ba? Hindi siya normal. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tahimik lang si Marimar. Biglang sumingit si Dan. Tito Joven, huwag mo pong inaaway ang papa namin. Hindi ka naman yata boyfriend ni Mama eh. Tumango rin si Dean. Oo nga po. Kami lang may karapatang mang-away sa kanya. Napangiwi si Claire. You heard my little devils? Huwag mo kong inaaway. Bahagyang natawang ilang kapitbahay. Huminga ng malalim si Joven. Marimar, hindi ko kayo sinukuhan. Natakot lang ako noon. Pero ngayon, handa na akong maging ama ng kambal. Nanginginig ang kamay ni Marimar. Hindi pa man siya nakakasagot, ay biglang may huminto. Isang mamahaling itim na SUV sa tapat ng apartment. Napatingin ng lahat. Sunod-sunod na bumukas sa mga pinto. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Nako, ano na naman ang mga to? Panteleserye. Kinabahan si Clerk. Kasunod niyon, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng gitnang SUV. Lumabas ang isang napakagandang babae. Agad nang namuo ang mga luha sa mga mata nito nang makita si Clerk. Clerk, baby! Tumakbo ang babae. Mahigpit itong niyakap si Clerk. Napatras pa ito sa lakas ng pagkakayakap. Thank God! Umiiyak na sabi ni Ned. Finally, nahanap din kita. Wala ka maalala. Don't worry, aalagaan kita. Nanigas ang buong katawan ni Clerk. Hindi siya makagalaw. Samantala, unti-unting namutla si Marimar. Pakiramdam niya, may kung anong dumurog sa puso niya. Marahan niyang ibinaba ang tingin. Mahigpit pang niyakap ni Ned si Clerk. Hindi ako makatulog na maayos. Akala ko patay ka na. Hindi makapagsalita si Clerk. Clerk, ako to si Ned. Fiancé mo ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nasasaktan si Marimar pero ngumiti siya na mapait at humarap sa kambal. Pumasok na muna kayo sa loob mga anak. Pang matatanda lang yung usapan dito sa labas. Ngunit natigilan siya nang yakapin siya ng kambal. Okay lang mama. Walang maalala si Papa Pulgoso. Anda naman po kami ni Danica tungkol sa bagay na to. Mahal ka namin. Kaya natin ulit ng 3 lang tayo. Kaya natin ulit mag-ulam ng asin, mawala ng pera, maghirap, at kaya natin ng tayong 3 lang. Seryosong sadinig. Ngumiti rin si Dang. Okay kami, Mama. Napag-usapan po namin to ni Kuya na magiging ready kami kapag kukunin na si Papa. Ngunit sa kabila ng pagiging matapang ng kambal, kumawala ang luha sa mga mata ng dalawa, ngunit pilit na nagpapakatatag para sa kanilang ina. Mahigpit na nakayakap si Ned kay Clerk. Clerk, umuwi na tayo. Magpakasal na tayo. Hindi pa rin kumikibo si Clerk. Habang si Marimar, pilit nang humingiti kahit halos hindi na siya makahinga. Sige na, Clerk. Sinusundo ka na ng mapapangasawa mo. Parang sinaksak ang puso ni Clerk sa narinig. Napatingin siya kay Marimar. Maraming salamat. Dahil kahit sandali, naging mabuting ama ka sa mga anak ko. Napapikit si Clerk habang ang kambal ay umiiyak na. Thank you, Papa Pulgoso, sa maikling panahon. Ani Dang. Sige na, umuwi ka na po. Wika ni Dean. Napaluhod si Marimar upang yakapin ang dalawa. Hindi natin siya pag-aari. May totoong pamilya siya naghihintay sa kanya. Pero hindi niyo kailangan nakalimutan na siya ang papa niyo. Maunawaan niyo rin ang lahat paglaki niyo. Unti-unting inalis ni Clerk ang mga kamay ni Ned sa katawan nito. Napatigil ang lahat. Dahan-dahang umatras si Clerk. Nanlalamig ang mukha nito habang diretsyong nakatingin kay Ned. Huwag mo kong tawaging baby. Umuwi ka na mag-isa mo. Nalaki ang mga mata ni Ned. Clerk? Huminga ng malalim si Clerk. Pagkatapos, tumingin kina Marimar. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata nito. Hindi niyo ako'y paglalaban. Bebe ko, little devils. Hayaan niyo lang akong kunin ang papansin na to. Nagulat ang kambal sa narinig kay Clerk. Pero, di ba po ba wala kang maalala? Yan na po yung mapapangasawa niyo. Mas maganda pa si Mama. Bulong ni Dean.
Gustong matawa ni Clerk lalo nang takpan ni Marimar ang bibig ng anak. Nagulat ang lahat nang marahang lumuhod si Clerk sa harap ni Marimar. Kasabay niyon, tumulo ang unang luha sa mga mata nito. I'm sorry. Napasingap ang lahat. Maging si Joven ay napakunat noo. Napaatras si Ned. Naalala ko ng lahat. Ano? Unti-unting tumango si Clerk. Noong gabing nahulog ako sa bangin, wala talaga akong maaalala maliban sa mukha at pangalan mo, Marimar. Hindi ko alam kung sino ako. Napatingin siya sa kambal. Unti-unti, bumalik ang alaala ko na makasama ko kayo. Naalala ko nung una kitang makita sa eskwelahan. Naalala ko yung unang beses na tinawag akong papa nila, Ding at Dang. Naalala kong bawat araw nakasama kita. Humagulgol si Marimar. Ngunit, hindi pa rin siya lumapit. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Napayuko si Clerk. Dahil natakot ako. Natakot akong palayasin mo lalaking sinaktan ka 7 taon na nakalipas. Natatakot akong kapag bumalik ang CEO na si Clerk Montepalco, iiwan mo ulit ako dahil nasaktan kita. Napahawak si Marimar sa bibig. Kaya itinago ko. Gusto kong malaman kung kaya mo pa rin ba akong mahalin kahit wala na akong pangalan, kahit wala akong pera, kahit pulubi lang ako. Kahit ako yung lalaki nakipaghiwalay sa iyo noon dahil mas pinili kong huwag kang madamay sa gulo ng Montepalco. Pinilit ako ni Mami makipaghiwalay sa iyo dahil malaki yung utang ng mga Montepalco sa mga Ortega. Natatakot akong saktan ka niya. Ayoko masaktan ka ng dahil sa akin. Sa 7 taon lumipas, nagsumikap akong bayaran ng hindi pinapakasalan ng sino man dahil umaasa ako magtatagpo ang landas natin. Hindi na napigilan ni Marimar. Tumakbo siya. Mahigpit niyang niyakap si Clerk habang umiiyak. Gago ka ba? Bakit mo ginawa yun? Alam mo bang araw-araw ako natatakot na may dumating para kunin ka sa amin ng mga anak natin? Mahigpit siyang niyakap ni Clerk. Sorry, hindi na kita iiwan, Marimar. Huwag mo kong isauli kay Ned. Papansin yan. Hindi yung panty yung gusto kong koleksyon. Sa'yo yung gusto ko. Lumipas ang ilang minuto. Kasabay niyon, may isa na namang convoy ang huminto. Lahat ay napatingin. Mga tsismosong sumasakit ng ulo sa nangyayari. Kuya Ding, ano nangyayari? Nagtatakang tanong ni Dan. Hindi ko alam, Dang. Basta ang gulo ng mga Montepalco. Sagot ni Ding. May lumabas sa isang mamahaling sasakyan. Isang matandang lalaki ang unang bumaba. Kasunod ng isang elegante at dignified na babae. Nanlaki ang mga mata ni Clerk. Dad, Mama. Tumakbo si Cassandra. Mahigpit nitong niyakap si Clerk. Anak, salamat sa Diyos. Mahigpit ding niyakap ni Mr. Montepalco ang anak. Pagkaraan ng ilang segundo, napatingin sila kay Ned. Lumamig ang ekspresyon ng dalawa. Bakit andito ka? Natigilan si Ned. Para sunduin si Clerk. Hindi ka ba napapagod sa pagsisinungaling? Nanlaki ang mga mata ng mga kapitbahay dahil sa sinabi ni Mr. Montepalco. Walang engagement na nangyari. Nabayaran ng mga Montepalco ang utang nila sa Ortega. Kaya anong pinagsasabi mong fiancé? Nakalimutan mo ba na hindi sumipat si Clerk sa engagement dahil umatras siya at pinangakuan ng mga Ortega na babayaran ng mga utang ng mga Montepalco? Bayad ang mga yon. At kailanman, hindi naging fiancé ng anak namin si Ned. Dagdag ni Mrs. Montepalco. Nagpunta agad kami rito nang malaman namin pumunta si Ned dito. Oo, alam namin ni Clifford na nasa pangangalaga ni Marimar ang anak namin at hindi kami nanggulo. Dahil panahon na para piliin naman ni Clerk ang buhay na tinalikuran niya. Dahil natatakot siya masaktan ko si Marimar noon. Parang gumuho ang mundo ni Ned. Hindi totoo yan. Isang obsessed na babae ka lang. Ikaw ang humaling sa anak namin. 3 beses ka nag-propose sa kanya kahit na naging abala ito sa pagtatrabaho. Kaya nga siya na-aksidente dahil sa kakahabol mo. Ani Mrs. Montepalco. Napasingap ang lahat. Maging si Joven ay nagulat. Hindi na makapagsalita si Ned. Lumapit si Clerk. Ned, salamat sa paghahanap mo sa akin. Pero hanggang doon lang. Wala akong pinangako sa'yo. Tanging isang babae lang, minahal ko. Humarap siya kay Marimar. At hindi na ako papayag na mawala pa siya. Lumapit si Nading at Dang. Mahigpit nilang niyakap ang kanilang ama. Papa,
Tumawa si Clerk habang umiiyak. Sorry late na alala ni Papa. Hindi ko alam na buntis ang mama niyo nang iwan ko. Umiling si Ding. Basta, wag mo na kaming iiwan. Tumango rin si Dang. Kasi kapag umalis ka ulit, itatali na po talaga kita. Natawan lahat sa gitna ng kanilang pag-iyak. Lumapit si Mr. Montepalco kay Marimar. Mahinahong yumuko. Marimar, salamat. Ikaw nagligtas sa anak namin. At ikaw rin na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng pamilya. Lumapit din si Mrs. Montefalco. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Marimar. Kung papayag ka, pwede ba kitang tawaging anak? Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Tuluyang bumagsak ang lahat ng pader sa puso ni Marimar. Nasaktan si Joven at tahimik na umalis. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Clerk ang kamay ni Marimar. 7 years akong naging tanga, pero habang buhay kitang pipiliin. Ngumiti si Marimar habang umiiyak. Ayoko na ng mayamang CEO. Gusto ko na lang si Polgoso. Nagtawanan ang lahat at sa gitna ng simpleng apartment, isang pamilyang minsang pinaghiwalay ng takot. Kasinungalingan at maling desisyon ang tuluyan ng muling nabuo. Then, marry me, Marimar. Pakasalan mo yung Pulgoso. Sa harapan ni Mr. and Mrs. Montefalco, ng kambal, ng mga chismosa at ni Ned, naghalikan ng sobrang lalim si Clerk at Marimar, samantalang naiwan si Ned na nagpapapadyak sa galit. 5 years later, Papa, bilisan mo! umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong bakuran ng Montepalco Estate. Sa gitna ng malawak na hardin, takbuhan ng 3 bata habang hinahabol sila ng isang matangkad na lalaki na nakasuot lamang ng simpleng puting polo't maong. Hoy, mga pasaway! Huwag kayong tatakbo, madudulas kayo! Ngunit mas lalo lamang humalakhak ang mga bata. Hindi na sila 2 kundi 3 na. Si Ding at Dang ay 12 taong gulang na. Samantalang ang bunsong si Daisy Marie Montepalco, 4 taong gulang, ay siyang pinakamakulit sa kanilang magkakapatid. Papa, uliin mo ako! Masayang sigaw ni Daisy habang tumatakbo. Naku, ikaw talaga! Natatawang sabi ni Clerk bago niya ito binuhat at inikot sa ere. Humalakhak ang bata. Nilipad ako ni Papa! Mula sa veranda ay napailing na lamang si Marimar habang hinihimas ang bahagyang malaki niyang tiyan. Clerk, huwag mo nga masyadong sanayin sa kalokohan ng anak mo. Napalingon si Clerk at tulad ng unang araw na nakita niya si Marimar, huminto na naman ang mundo niya. Ngumiti siya. Ilang taon na tayong kasal, hindi ka pa rin nagsasawang titigan ako? Lumapit si Clerk. Marahan niyang hinalikan ng noo ng asawa bago lumuhod sa harapan nito. Maingat niyang hinalikan ng tiyan nito. Hello, baby. Huwag ka makinig sa mama mo Ako yung kakampi mo. Napailing si Marimar. Pareho lang kayong dalawa ni Daisy. Biglang sumingit si Nading at Dang. Nagtawanan ang lahat. Lumabas din sina Mr. and Mrs. Montefalco mula sa loob ng bahay. Mas lalo silang tumanda, ngunit mas lalo ring gumaan ang kanilang mga mukha. Masaya nilang pinagmamasdan ng kanilang pamilya. Hindi na nila kailangan ng napakalaking negosyo upang maramdaman ang tagumpay, dahil ang tunay nilang kayamanan ay nasa harapan nila. Lumapit si Mrs. Montefalco at hinawakan ang kamay ni Marimar. Anak, salamat. Napangiti si Marimar. Para saan po? Dahil ibinalik mong anak namin. Anito, umiling si Marimar. Hindi po. Tayong lahat ang nagligtas sa isa't isa. Tahimik na napangiti si Mr. Montepalco habang nakikipaglaro na sa 3 mga apo. Lumapit si Clerk sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang baba ng asawa. May aaminin ako. Ano? Hanggang ngayon, kinakabahin pa rin ako ligawan ka araw-araw. Natawa si Marimar habang umiili. Bakit naman? Dahil ikaw pa rin yung pinakamagandang babae sa paningin ko. At natatakot akong hindi karapat-dapat sa'yo. Namula si Marimar. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kung may isa ng decision gusto kong ulitin habang buhay, yun yung araw na lumuhod ako para yayain ka magpakasala. Tahimik na tumingin si Marimar sa asawa.
Pagkatapos ay marahan niya itong hinalikan. At kung may desisyon din akong gusto kong ulitin, yun yung pagsabi ko ng oo. Napaluha si Marimar. Ikaw ang tahanan ko, bebe ko. Sa huli, naunawaan ni Clerk na hindi pangalan, yaman o kapangyarihan ang tunay na bumubuo sa isang tao, kundi ang pagiging isang lalaking natutong magmahal, isang babaeng natutong muling magtiwala, at 3 anak na lumaking napapalibutan ng tunay na pagmamahal. Dahil sa huli, hindi dugo, hindi pera, hindi nakaraan, kundi ang pagmamahal ang tunay na bumubuo sa isang pamilya. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Clerk at Marimar na nagpapatunay na tunay ngang may pag-ibig. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. At bago po tayo tuluyang magtapos, shoutout muna po kina Dansky8560, kay Joan Hernandez, kay Baby Kabuling, kay Remedios Ramos, at Marilu Baguio. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsuporta sa magagandang kwento na handog sa inyo ng Jam Tales Story. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!